Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media, sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat... Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But, Oh, wala sila nakita blanco, no? Ano ang nakita nyo? Gusto nyo sabihin kung ano ang nakikita nyo? Kaya hindi nyo nakikita yung blanco? Ha? Gusto nyo sabihin kung ano nakikita nyo? Ha? Alam nyo, ito, dito pa rin tayo sa pale and blank. Itong yung may mga senador ngayong nagsasalita, ha? Nagsasalita na sila doon sa final BICAM report, no? So, ang sabi nila, wala silang blanco na nakikita. Yung mga senador na nakapirma doon, sinabi nila, wala naman blanco doon, wala kami nakikitang blanco. Lahat, kung walang blanco, maglabas kayo ng dokumento na pinirmahan nyo na hindi blanco, yung may naka-fill out. Ilabas nyo, nandun yung mapirma na walang blanco. Maglabas kayo ng dokumento para makikita namin kung magkano anong nakasulat doon. Ha? Sabi lang kayo ng sabi na, walang blanco, pumipirma kami dahil walang blanco. Wala naman kayo pinakita ng dokumento. Ayan, yung mga sila ni President Duterte, sabi nila, blanco, ayan, nagpapakita sila ng dokumento, mayroon silang pinakita. Mayroon sila pinakita. Kayo, sabi nyo, wala blanco. So, ibig sabihin, pag walang blanco, maglabas kayo ng dokumento para malinaw. Kasi hindi yan pera nyo. Pera yan ng taong bayan. Pera yan ng Pilipinas. Ha? Maglabas kayo ng dokumento na hindi blanco na pinirmahan nyo. Yung final report ng BICAM. Maglabas kayo. May karapatan kaming mga Pilipino magtanong kasi kayo, inilagay lang kayo ng mga Pilipino, binuboto lang kayo ng Pilipino para dyan sa mga pwesto nyo. Walang blanco. Puro walang blanco. Patunayan nyo na walang blanco, maglabas yung dokumento na pinirmahan nyo walang blanco. Kausapin ito na blanco. Hindi nagpapahuli yung makabayan, si Raul Manuel, hindi nagpahuli. Talagang pinapatunayan din ni Raul Manuel na blanco daw talaga yun, blanco. Kaya, ayun, sapul siya ni Atty. Bake. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Alam naman pala nila na blanco. Bakit hindi sila nagsasalita kung talagang totoo kayo sa Pilipino, dapat kung nakita nyo palang blanco, kinu-question nyo na yun. Kaya nga kayo nilalagay dyan So, ibig sabihin, naging kasangkapan din kayo. Ngayon na nga nagkabukingan, nagsasalita kayo. Kayong mga, di ba marami nakikita natin dyan, Pag nagkabukingan na, doon na nagsasabi na, nakita ko yan, blanco, may blanco talaga yan, may blanco. Bakit noon, nung walang, kung hindi pa nila nakikita to, hindi malalaman ng bayan, nagiging kayo, kasangkapan rin kayo dahil hindi kayo nagsasalita. Hindi kayo totoong para sa mga Pilipino. Dapat, nung nakita nyo, nagsasalita kayo, kung talagang totoo kayo para sa mga Pilipino. Yun, sapul kay Atty. Bake. 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari para simplihin po natin ang paliwanag dito. May nabasa po ako, slam dunk ang ebidensya. Slam dunk po talaga ito. Hindi pa pwedeng itanggi. Tulitin ko may mga yung isang nagsasalitang kongresista, akala ko ba'y miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi ka nanguna sa paglantad nito? Nasaan ang puso mo para sa bayan? At hindi mo man lang ma-acknowledge na ang naglabas nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sumasakay sa issue dahil ayaw maiwan sa pansitan. Wala namang masama ron. Lahat ng Pilipino dapat pag-usapan ito. Subalit, tanungin din natin siya. Bakit hindi mo nakita ito? Mambabatas ka Kamo, miyembro ka ng Makabayan Black Bakit hindi mo nakita ito? Hindi ka rin ba nagbabasa ng mga pinapasa ninyong batas? Bakit hindi mo nakita ito? At kung nakita mo ito, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo linabanan? Bakit hindi mo kinondena? Bakit hindi mo kinontra? Sisingilin ka rin namin sapagkat hindi ka totoong ang puso makabayan. Sisingilin kayo namin. Nabulabog kasi, kaya yun, nagsalita na. At alam nyo ba kung ano yung mga pinagagawa nitong administrasyon nito ngayon? Kanya-kanya sila nagpabango yung mga post nila, may mga binabalik daw silang mga pondo. Oh no! Nabulabog yung kanilang plano, kaya yun. Yung miyembro ng Makabayan Black,
salita ka ng salita. Bakit hindi mo ito kinundina? Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At doon naman sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondinahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama, tama. Kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin, sinesentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin, huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? Isa, dalawa, tatlo, apat na tao? Ano ang otoridad ng apat na taong yan na punuan ito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit isang sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill. Kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blangkong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Cadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Cadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming ipinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, doon kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar. Because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundina kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan. Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers, napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sid Ungab ang nakadiskubre nito. Kaya ayaw ninyo itong sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan, impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito'y talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan.